Nagsimula ang pelikula sa border city ng Nogales, Mexico, kung saan si Brian, isang lalaking naninirahan ng mag-isa sa isang makeshift camper trailer, ay nakaranas ng nakakatakot na bangungot tungkol sa kanyang asawa na walang awang inatake ng isang grupo ng mga kalalakihan. Upang makatakas sa mga nakakapangilabot na pangitaing ito, itinuon ni Brian ang kanyang sarili sa disiplina ng martial arts at inilaan ang kanyang mga araw sa mahigpit na pagsasanay. Samantala, isang binata na nagngangalang Oscar, na nakatira sa parehong lugar, ay makikitang nagmamasid sa martial arts session ni Brian mula sa malayo. Malaki ang inspirasyon ni Oscar sa husay ni Brian at gustong matutunan ang sining ng pakikipaglaban. Kasama sa pang-araw-araw na gawain ni Oscar ang panunood ng pagsasanay ni Brian bago tumungo sa paaralan. Sa sumunod na eksena, nakita ni Oscar ang kanyang sarili na sinusundan ng isang grupo ng mga gangster sakay ng isang kotse. Nang makaramdam ng panganib, sinubukan niyang iwasan ang mga ito at naghanap ng kanlungan sa likod ng nakaparadang sasakyan sa tabing kalsada. Lingid sa kaalaman niya, tahimik na nagmamasid si Brian sa kabilang kalsada at nalaman na ang determinasyon ni Oscar na matuto ng martial arts ay dahil sa pangangailangan ng self-defense. Kinagabihan, ang parehong mga gangster ay nagpakita sa bahay ni Oscar at tinakot siya gamit ang isang baril. Lumalabas na ang mga lalaking ito ay bahagi ng gang ng kapatid ni Oscar, ang crew ni Hector, at madalas na nangingikil ng pera sa kanya. Sa kabila ng pagiging inosente, sumunod si Oscar at ibinigay ang kanyang pera nang hindi lumalaban. Kinaumagahan, bumalik si Oscar sa training field at hinanap si Brian. Sa kanyang pagkabigla, nilapitan siya ni Brian at inimbitahan si Oscar na sumali sa kanyang training. Sa sobrang tuwa, nagsimulang matuto si Oscar ng mga defensive moves mula kay Brian. Dinedicate niya ang kanyang sarili sa pagsasanay, nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili, at inimprove ang kanyang skill sa loob ng ilang linggo. Dahil dito, nabawasan ang takot ni Oscar sa mga miyembro ng gang ni Hector at kinumpronta niya ang mga ito. Sa sumunod na eksena, hiniling ni Oscar kay Brian na mag-set up ng underground fight para subukan ang kanyang mga bagong natutunang kakayahan. Gayunpaman, tumanggi si Brian at binigyang diin na ang mga kasanayang itinuro niya kay Oscar ay para sa self-defense, hindi para sa mga propesyonal na laban. Nang marinig ito, nagalit si Oscar at agad na umalis sa lugar. Sa labas ng training facility, natigilan si Oscar nang makita ang kanyang nakatatandang kapatid na si Hector, kasama ang kanyang grupo ng mga kaibigan na naghihintay sa kanya. Sa kagalakang makitang muli ang kanyang kapatid, sinalubong ni Oscar si Hector ng mahigpit na yakap. Habang nag-uusap sila, dumating si Brian sa eksena, at si Hector, na nakaramdam ng hindi pamilyar na presensya, ay nagsimulang maghinala. Tinanong niya si Oscar tungkol kay Brian, at gustong malaman kung isa ba siyang tagapagpatupad ng batas. Bilang tugon, tiniyak ni Oscar sa kanyang kapatid, na si Brian ay kanyang guro sa martial arts at hindi siya banta sa kanya. Si Hector, isang gangster na noon pa umaasang susunod si Oscar sa kanyang mga kriminal na gawain, ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na maging bahagi ng kanyang mundo ang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, tumanggi si Oscar at sinabing gusto niyang magkaroon ng normal na buhay na malayo sa mundo ng krimen. Sa kabila ng pagkakaiba nila, inimbitahan ni Hector si Oscar na ipagdiwang ang kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng isang party. Noong una, tila nag-aalangan si Oscar ngunit kalaunan ay sumang-ayon din siya at sumakay sa sasakyan ni Hector upang sumali sa kasiyahan. Lumipat ang eksena sa isang bar, kung saan si Hector at ang kanyang grupo ay nagsasaya kasama ang ilang mga babae. Gayunpaman, tila na out of place si Oscar at ipinahayag ang kanyang pagnanais na umuwi. Dahil dito, iminungkahi ni Hector na isasama niya mamaya si Oscar para manood ng underground fight na pumukaw sa kanyang interes. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ay abala sa panunood ng live underground fight na merong malaking taya sa kung sino ang mananalo. Inanunsyo ng referee ang isang mapang-akit na premyo na umaabot sa $10,000 sa sinumang makakatalo sa kanilang champion fighter na kilala sa alias na The Collector. Si Oscar, na inspired sa kanyang kamakailang martial arts training, ay nagpas siyang pumasok sa ring na labis namang ikinagulat ng kanyang kapatid. Gamit ang mga fighting techniques na natutunan niya mula kay Brian, mabilis na natalo ni Oscar ang kampyon. Kinuha niya ang prize money at dahil sa bagong nahanap na kumpiyansa, hindi na siya natatakot sa mga kasamahan ni Hector. Lingid sa kaalaman nila, isang bystander ang nirecord ang laban at inupload ito sa internet. Samantala sa Orange County, California, si Piro, isang abogado ng mga kriminal,
ay nakatanggap ng isang emergency call at pinadalhan ng video ng underground fight ni Oscar. Nagulat si Piero sa kanyang nakita at agad na nakipag-ugnayan sa kanyang amo, ang criminal kingpin na si Sonny Kilbane. Bagamat nakakulong si Sonny, meron pa rin siyang malaking kapangyarihan sa loob ng bilangguan. Ipinakita ni Piero ang video ng laban ni Oscar kay Sonny at labis siyang namangha sa nakita. Pagkatapos ay inutusan niya si Piero na hanapin ang fighter at simulan ang pag-iimbestiga kay Oscar na pinaghihinalaan nila na ang instructor ay maaaring si Brian. Mukhang merong koneksyon sa pagitan ni Brian at ng kanilang criminal enterprise at ang fighting technique ni Oscar ay may pagkakahawig sa natatanging estilo ni Brian. Nang walang sinasayang na oras, agad na nakipag-ugnayan si Piero sa kanilang hitman sa Mexico at inatasan sila sa misyon na hanapin at patayin si Brian. Sa sumunod na eksena, si Oscar, na naghahanap pa rin ng mga pagkakataon na makapasok sa underground fights, ay pumunta sa isang local fight club at lumapit sa receptionist na nagngangalang Mary. Nagtanong siya tungkol sa pagkuha ng membership at nasasabik na ipagpatuloy ang pagtesting sa kanyang bagong nahanap na kasanayan. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Mary na ang club membership ay available lamang sa mga individual na may edad na 18 pataas. Nalungkot ngunit hindi sumusuko, nilandi muna ni Oscar si Mary at pinuri ang kanyang kagandahan bago umalis sa club. Kasunod nito, si Oscar, kasama ang kanyang kapatid na si Hector at ang kanyang grupo, ay bumisita sa tirahan ni Brian. Nakiusap sila kay Brian na ipagpatuloy ang pag-training kay Oscar at nag-alok din ng malaking halaga ng pera kapalit ng kanyang serbisyo. Gayunpaman, nanindigan si Brian sa kanyang desisyon at tinanggihan ang kanilang alok. Tumaas ang tensyon nang sinubukan ni Hector na pilitin si Brian sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang baril, ngunit mabilis na tumugon si Brian sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang sariling armas at inutusan silang umalis na sa kanyang ari-arian. Kasunod nito, bumalik ang magkapatid na sina Oscar at Hector sa fight club na nauna nang tinanggihan ang membership ni Oscar dahil sa kanyang edad. Pinirmahan ni Hector ang mga kinakailangang guardian papers at sinecure ang pagpasok ni Oscar bilang bagong miyembro ng club. Sa panahong ito, nakilala ni Mary si Oscar bilang ang fighter na tumalo sa The Collector sa underground fight at ibinahagi pa sa kanya ang video footage. Habang nag-uusap sila, dalawang hindi pamilyar na individual, ang Gonzalez Brothers, ang pumasok sa club at nagsimulang magtanong kay Oscar tungkol sa kanyang trainer na si Brian. Bago pa makasagot si Oscar, nakialam si Hector at nagtanong tungkol sa identity ng dalawang bagong dating na lalaki. Iginiit ng Gonzalez Brothers na meron silang sariling fight club, ngunit nang ipinahayag ni Hector ang kanyang pagdududa, ibinunyag din nila ang kanilang tunay na layunin at sinabing hinahanap nila si Brian. Si Hector, na hindi ibinunyag ang anumang impormasyon sa kinaroroonan ni Brian, ay iminungkahi sa dalawa na umalis na sila sa club. Pagkaalis ng Gonzalez Brothers, ipinaliwanag ni Hector kay Oscar ang tunay na identity ng magkapatid bilang mga hitman na may layuning patayin si Brian. Nang marinig ito, iginiit ni Oscar na ipaalam kay Brian ang panganib na kanyang kinakaharap at hiniling kay Mary na samahan sila. Ilang sandali pa, dumating ang grupo sa labas ng tirahan ni Brian at ipinadala ni Mary ang kahilingan ni Oscar para sa isang pag-uusap. Sumang-ayon si Brian at nagpatuloy si Oscar na ipaalam sa kanya ang tungkol sa magkapatid na Gonzalez at ang kanilang hangarin na patayin siya. Nang makita ang bigat ng sitwasyon, hinimok ni Brian ang lahat na pumasok kaagad sa kanyang bahay dahil nagsususpecha siya na maaaring sinundan sila ng Gonzalez Brothers. Naging totoo ang mga salita ni Brian at ang Gonzalez Brothers ay pinaulanan sila ng bala na ikinamatay ng dalawa sa mga kaibigan ni Hector. Sa kabutihang palad, sina Hector, Brian, Oscar at Mary ay nakahanap ng refuge sa loob ng bulletproof na tahanan ni Brian sa tamang oras. Matapos mamatay ang mga miyembro ng kanyang grupo, idinirekta ni Hector ang kanyang galit at kalungkutan kay Brian at sinisi siya sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Dito, nag-aatubiling ibinunyag ni Brian ang kanyang nakaraan bilang isang pulis na matagumpay na nahuli ang kilalang drug lord na si Sonny Kilbane ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng pag-aresto kay Sonny, nanirahan si Brian ng palihim sa Mexico, umaasang hindi siya mahahanap ng mga miyembro ng cartel na gustong maghiganti sa kanya. Gayunpaman, naguguluhan pa rin siya kung paano natuklasan ng Gonzalez Brothers ang kanyang lokasyon. Sa sandaling yun, iminungkahi ni Mary na maaaring dahil ito sa underground fight na nilahukan ni Oscar, kasunod ng pag-upload ng laban nito sa internet.
Si Brian, na galit sa pagsuway ni Oscar, ay lumabas na ng bahay ngunit bago ito, inutusan muna niya si Hector na dumaan sa bintana sa loob ng ilang minuto. Kasunod nito, si Brian ay nasa labas na ng bahay, nagtago sa likod ng ilang mga halaman, at itinutok ang kanyang crossbow sa isa sa mga hitman. Kasunod ng mga tagubilin ni Brian, dumaan si Hector sa bintana, at kinuha nito ang atensyon ng magkapatid. Gamit ang pagkakataong ito, binitawan ni Brian ang crossbow bolt na ikinamatay ng isa sa mga hitman. Lingid sa kaalaman nila, ang isa pang Gonzales na determinadong maghiganti ay lumapit sa trailer ni Brian at sinimulang magbuhos ng gasolina para sunugin ito. Gayunpaman, bago pa maisagawa ang kanyang plano, hinarap siya ni Brian na humantong sa isang mabangis na paghaharap sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ng mainit na labanan, nakuha ni Brian ang kalamangan at inipit ang natitirang hitman para sa impormasyon tungkol sa kanilang employer. Sa kasamaang palad, tumanggi ang hitman na ibunyag ang anumang detalye at gamit ang isang desperadong hakbang, sinunog niya ang kanyang sarili at dinala ang kanyang lihim sa kanyang kamatayan. Pagkatapos nito, pumasok si Brian sa bahay at pinayuhan si Oscar at ang iba pa na lumikas na kaagad. Nangangamba siya na ang Gonzales brothers ay maaaring tumawag ng reinforcement at isang napipintong bakbakan ang maaaring maganap. Pagkatapos ay ginabayan ni Brian ang grupo sa isang nakatagong tunnel at hinimok silang mag-ingat bago umalis. Kalaunan ng gabing yun, gaya ng hula ni Brian, isang grupo ng mga mersenaryo ang umatake sa kanyang tirahan. Gayunpaman, nagawa niyang labanan ang mga ito at matagumpay silang naitaboy. Nang sumunod na araw, dumating si Hector sa labas ng tirahan ni Brian upang tingnan siya, ngunit nakatagpo siya ng isang nakakagulat na tanawin. Lumalabas na ang lugar ay ganap na tahimik, na parang walang nangyaring barila noong nakaraang gabi. Ipinagpalagay ni Hector na maaaring umalis na si Brian sa Mexico pagkatapos ng kaguluhan at inihatid ang impormasyong ito kay Oscar. Nang marinig ang balitang ito, labis na nalungkot si Oscar dahil malaki ang paggalang at paghanga niya kay Brian bilang kanyang guro. Kalaunan, nang bisitahin ni Hector ang isa sa kanyang mga kaibigan, pinaligiran siya ng parehong mersenaryo na sumalakay sa bahay ni Brian noong nakaraang gabi. Kinuha nila siya bilang hostage at hinimok siyang ibunyag ang lokasyon ni Brian. Gayunpaman, tumanggi si Hector na magbigay sa kanila ng anumang impormasyon, dahilan para tutukan siya ng baril ng pinuno ng grupo. Sa kabutihang palad, bago pa niya mahila ang gatilyo, dumating doon si Brian na may hawak na machine gun at pinatay ang bawat isa sa mga tulisan. Pagkatapos ay iniligtas niya si Hector at ang dalawa ay nagmaneho na patungo sa bayan sakay ng isang magarang sasakyan. Sa kabilang banda, pumunta sina Oscar at Mary sa labas ng bahay ni Brian, umaasang nasa loob pa rin siya. Sa sandaling yun, inatake sila ng isang grupo ng mga sundalo, ngunit madali silang nilabanan ni Oscar. Sa gitna ng kaguluhan, ang isa sa mga sundalo na nagngangalang Eric ay lumapit kay Oscar at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Tiniyak ni Eric kay Oscar na ang kanilang intensyon ay hindi para saktan si Brian kundi para iligtas siya. Ibinunyag din niya na dati siyang estudyante ni Brian at parang tangang pinaniwalaan naman siya ni Oscar. Kasunod ng revelasyong ito, sumakay sina Mary at Oscar sa sasakyan ni Eric at nagsimula sila sa isang paglalakbay upang hanapin si Brian. Gayunpaman, pagkatapos magmaneho ng mahabang distansya, na-realize ni Oscar na dinadala sila ni Eric sa ibang lugar sa halip na sa lungsod. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Mary na buksan ang GPS tracking at tinawagan si Hector at ipinaalam sa kanyang kasama nila ang isang pulis na nagngangalang Eric. Sa sandaling marinig ni Brian ang pangalan, iminungkahi niya na maging alerto si Oscar at huwag magtiwala kay Eric dahil isa siyang masamang pulis. Sa sumunod na eksena, dinala ni Eric si Oscar sa ibang lokasyon, ang mansyon ng isang drug lord na nagngangalang Cesar. Doon, iniharap ni Eric si Oscar sa harap ni na Cesar at Piero, at iminungkahi ang ideyang gamitin si Oscar para hanapin si Brian at patayin siya. Samantala, bumuo si Brian ng magkakaibang grupo ng mga kakampi, kabilang ang mga police officer, mga kriminal at miyembro ng mafia, upang tulungan siya sa kanyang misyon. Pagkatapos nito, naglunsad ang puwersa ni Brian ng isang pag-atake sa mansyon ni Cesar, at nagdulot ng matinding labanan sa pagitan nila at ng mga tauhan ni Cesar. Nang ma-realize na tumitindi na ang labanan, binaril ni Cesar si Piero dahil wala na siyang pakinabang, at sumama na sa labanan sa mga tropa ni Brian. Kasunod nito, sina Brian at Hector ay nagawang makapasok sa mansyon, at isa-isa nilang pinatay ang karamihan sa mga kalaban.
Pagkatapos ay ginamit ni Eric si Oscar bilang isang hostage upang takutin si Brian, ngunit sa kanyang pagkadismaya, lumaban ang binata at natalo siya. Kasabay nito, kumuha si Mary ng baril at binaril ang binti ni Eric na sumugat sa kanya ng husto. Hindi nagtagal, dumating doon si Brian at tuwang-tuwa nang makitang ligtas sina Oscar at Mary. Pagkatapos ay inihatid sila ni Brian palabas ng mansyon ngunit nakita sila ni Cesar at nagsimulang magpaputok sa kanila. Sa kabutihang palad, dumating si Hector upang iligtas sila at pinatay si Cesar sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo gamit ang isang shotgun. Hindi nagtagal, dumating na doon ang mga totoong pulis at kinontrol ang buong sitwasyon. Nakipag-usap si Hector sa pulisya kung saan sinabi niyang hindi na siya nauugnay sa anumang gang at matagal na siyang malinis. Dito, muling nakasama ni Brian ang kanyang fiancé at sina Oscar at Mary naman ay naghawak kamay ng mahigpit. Sa huling eksena, dinala si Sonny Kilbane sa interrogation room ng isang grupo ng mga sundalo at nabigla nang tutukan siya ng kutsilyo ng isa sa mga ito. Sa huli, ibinunyag ni Brian ang kanyang sarili bilang isa sa mga sundalo at pinagmasdan siya ng may masamang ngiti at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.